Grabe naman to, parang na-dismay ako, nawalan akong gana. Nainis ako, parang nawalan ako ng gana na mga bossing, kamusta ang buhay-buhay? Yo, what's up mga ka-friends? Kumusta kayo lahat? For today's video ay mag-update ako sa inyo kasi marami nang nagtatanong sa akin bakit yung nagbo-vlog. Sagutin ko lang yung mga tanong doon sa akin na ano ba nangyari sa akin. So ngayon, ang araw na to ay araw ng excuse me po. Ngayong araw to ay araw ng Miyerkules, December ano na ba ngayon? 10? 11? Hindi ko na alam yung araw ngayon. So, ito na. Pero bago ang lahat, yan, gusto ko lang pasalamatan ulit yung viewers natin, mga nag-update, mga nag-PM sa akin, lalo na sa page ko, yan, sa mga private message sa akin sa Facebook. Yan, gusto ko lang pasalamatan kayo na maraming salamat kasi kahit wala tayong upload, andyan pa rin kayo, nakaabang pa rin sa mga buhay-buhay natin, kung anong balita, kung naki-update kayo. So ngayon mga ka-red friends, dito ko sa pinaka-paborito kong lugar dahil galing ko lang doon sa school, sinundo ko na yung anak ko. Ganap lang ako ng paragis kasi gusto kong lagain. Maganda pala yun, maraming health benefits. Mamaya, marami naman dito sa Damuhan. So bago ang lahat, magdadaldal muna ako, mag-update muna ako sa inyo. Wala akong update. Napakatagal na panahon simula nung last ko na upload ata. Ano pa yun, November. Kasi nung, ito na, ikwento ko na lang sa inyo, i-share ko sa inyo yung nangyari sa buhay ko sa loob ng isang buwan mahigit. Yan, isang buwan mahigit ang walang upload eh. Huling upload ko ata nung nung Undas. Yun. Kasi nung November 2, October 31, yan, nakalib na si Mrs. noon, October 31. So November 1, 2, nag-start na yung leave niya, hindi na siya pumasok. Kasi sa mga nakakaalam, yun na, nabuntis si Mrs. ko. So ngayon, ang kanyang kapanganakan, ang due date niya nakalagay doon ay first week ng December, pero masyado nang malayo yun sa mga unang ultrasound yun. Pero ito mga bagong ultrasound namin ay ang nakalagay doon second week ng November or first week. So yun na nakalagay doon. Ngayon ito yung bagong revelasyon ngayon, gusto ko lang malaman nyo, gusto ko rin na ipaalam sa inyo. Kasi nung unang reveal namin ay lalaki yung anak namin. So ipapaliwanag ko, di ba, nag-gender reveal tayo, papaliwanag ko po sa inyo ng maigi para maintindihan nyo rin. So baka kasi mamaya magtaka kayo na, uy, bakit ka sa gender reveal mo, idol, ang anak mo doon ay lalaki, tapos ngayon ito yung bagong revelasyon natin. Kasi nung time na yun na nagpa-gender reveal kami, mga 6 months na yun. So ang sabi talaga lalaki doon sa result namin. So may mga vlog ako na lahat naka-documentary yun. So bahala ko sana ilalabas na lang yun pag lumabas na yung baby ko. So ang problema naman, yung isang memory card ko, kasi dalawa tong gamit kong memory card, isa sa Insta360, isa doon sa GoPro. Nung sinalpak ko yung memory card na yun, yung galing sa GoPro ko na GoPro Hero 9, sinalpak ko dito, may nakalagay na nag-reformat yung yung memory card, tapos hindi ko sinasadya na napindot yung reformat. So nabura lahat yun, lahat ng mga videos doon, burado lahat. So nandun yung nagpa-check up kami ulit, nagpa-ultrasound kami, kasi nung nag-ultrasound kami ulit nung mga 7 months na ata yun, sinabi doon na, sir, handa na ba kayong malaman yung baby nyo? Sabi ko, ay, okay na po, naalam na namin kasi nag-gender reveal na kami nung 6 months. So okay, so ang anak nyo baby girl. Ha? Nagulat kami ni misis ko, paano naging baby girl yun? So mga ka-friends, pasensya nyo na yung hindi ko kasi makita eh, naka-long stick to eh, kung maliwanag ba against the earth, against the light. So ang importante naman doon yung sinasabi ko, maintindihan nyo. Ayan, nagulat kami na paano nangyari yun, na lalaki yun. Sabi sa amin na baka hindi pa masyadong malinaw nung time na yun, sir, kasi yung baby nyo may cord na nakapulupot sa anak ko. So baka nagtago siguro nung time na yun, kaya hindi kami naniwala ni Mrs. Nagpa-second opinion kami. So doon sa pangalawa, babae ulit pa yung sinasabi, tapos hindi pa rin kami maniniwala, akala nga namin kabal eh. So nagpaano kami doon sa SM North, nagpa 3D kami, yan, ay 4D pala, nag 4D ultrasound kami. So doon na talaga ako naniniwala na sinabi doon sa ultrasound namin. So doon nga yun sa documentary ko na vlog na nandun yung mga videos na yun na
pumunta kami doon, nagpa third second ultrasound, lahat nakadokumentary yun, the baby namin. So doon nga sinabi na babae talaga, nakita namin yung mukha ng baby namin, yung galaw niya. So nakakatuwa kasi yung 4D na yun, kung ano yung tsura ng baby doon sa loob, yun talaga yung paglabas. Kasi yung ko lang, di ko na kasi makita yung ano, may mga pati yung sa cellphone ko na Reno 5, nagano na rin siya, bigla siya nag-off nung nakaraan kasi di na nabubuksan. Kaya ang gamit kong cellphone ngayon yung Reno 4 ko na dating kinauna-unahang gamit ko nang nagbo-vlog ako. So sinisipon ako, grabe pa na yun, yung sinus ko matake na naman. Doon nabura din lahat ng mga files ko doon, kaya sabi ko inis na inis ako, parang nawalan ako ng gana na grabe naman to. Parang yun yung natitirang memory sa akin, yun yung pinaka-importante yung mga files. Tapos nabura pa, na-delete lahat. Kaya simula sa SD card ko tapos hanggang sa cellphone. So parang na-dismay ako, nawalan akong gana na mag-upload. Parang nawalan ako na parang ayaw ko na siguro ayaw na siguro talaga na sa akin na mag-update pa ako ng mga videos. Pero naisip ko nitong huli, gusto kong i-reveal ulit to kasi baka may magtaka kayo. Kasi di ba nung sa usapan, baka may sabihin ng mga viewers ko na niloloko ko kayo na bakit ganon, kasi lalaki yung sa gender reveal. Tapos habang palaki ng palaki yung anak ko, hindi maiwasan kasi nag-video na rin ako, makikita, ba't babae yung anak mo? Pero sa akin wala namang against dun, wala namang problema sa akin yun. Kung nagkamali man yung clinic doon, so wala naman akong problema doon. Kasi nung bandang huli, doon pa rin kami bumalik na nakatulong pa rin sa amin. So naisip-isip ko, may mga kaibigan ako nagsabi no, pwedeng i-reklamo yun, pwedeng demanda. Pero sa akin, wala sa akin yun kasi wala nang problema sa akin, mapababae, mapalaki ang anak ko. Kung anong binigay sa akin ng Panginoon, sa amin ng misis ko, na napagandang regalo nitong Pasko at bagong taon na blessings namin, tapos po sa namin tinatanggap yun. Ang akin lang na gusto ko rin i-share sa inyo para hindi nyo sabihin na niluloko namin kayo. So ito na nga mga ka-Night Friends, yung ang anak namin ngayon ay napakagandang baby girl. So paano ko nasabi na kung ano yung nandun sa 4D, yung sa personal? Kasi nung lumabas yung result sa 4D, tapos yung sa film yan, habang ginagano ng machine, may kita mo kasi sa malaking monitor, sa malaking TV, may kita mo yung tsura ng bata, yung gumagalaw. Ang unang napansin ko talaga agad doon, yung ilong ng anak ko. Kasi yung yung tangos ng ilong, yung parang sa film pa lang nung result sa yung gumagalaw siya, doon kita yung ilong eh. Kahit paano naman sa awa ng Panginoon, yung ilong ko hindi naman katangusan, hindi naman ng pango to, kahit paano may konting naman to, nakuha ng anak ko. Tapos yung kamukhang kamukha ko talaga, kaya na lang humusga. Pasilip ko dito yung konting clips, yan. Yan, pabitin lang muna, yun yung newborn pa lang siya, yun yung clips na yan. So, marami nagsasabi, yung mukha, yung mata, yung mga nakakita kay Bunso sa personal na kamukha ng tatay. Ayun, pero ngayon habang lumalaki siya, nagbabago yung mukha niya. So abangan niya lang yung mukha niya. So parang sabi ko, parang inulit lang yung mukha ng ate niya nung maliit pa si Ashley. Pero ang pinagkaiba lang nila yung shape ng mukha. Tapos yung itong anak ko kasi ngayon medyo iba, ipapasilip ko na lang sa inyo. So kayo na lang yung comment dyan kung anong masasabi nyo. So ayun, gusto ko lang i-share sa inyo. Kaya ako walang upload ng mga time na yon kasi nga po nakalib na kami nung panahon na yun, si Mrs. di na pumapasok. So nilabas yung anak ko ay November 15. So ang tagal na no, mag-ano na siya ngayong linggo, mag 1 month na siya. So ngayon pala ako nakapag-update. Alam niyo po kung bakit mga ka-Night Friends, kasi sobrang hindi po ganun kadali yung naging nangyari sa amin. Kasi siguro sa tagal ng nasundan yung anak namin, punong-puno ng kaba, excitement, pangangamba. Yung alam mo yun, yung di mo alam yung pakiramdam mo. Kasi isipin mo nung time na yun na naglilibor si Mrs., mga na yun, 15 siya ng anak eh. Nung 12 na yan, sumasakit-sakit na siya. So ako naging advanced. So ayaw kasi ni Mrs. na sa hospital, lying in lang kami. So pumunta kami ng lying in, sabi ni Mrs. wag na muna. Sabi ko sa kanya, parang nag-alala ako eh. Siyempre, sabi ko kasi sa amin, papasokin, looban yun. Gusto kong humilab man ng tuloy-tuloy. Nandun kami sa lying in kasi niisip ko, baka may abutin ng gabi, ang hirap ng daan doon. Tapos madilim, makipot. Gusto ko pagka mga anak si Mrs. dire-diretso na. So pumunta kami ng 12 ng umaga, mga siguro yun, mga 9 or 10. Tapos hindi na kami pinauwi kasi nag
ano yun, 3 cm ata yun, yung time na yun. Tapos, nung nandun na kami sa Laingin, napagod, na-stress si Mrs. dun, na talagang kami lahat na na-stress kasi isipin mo 12 ng umaga, inabutan pa kami ng doon kami natulog, nag-overnight kami, tapos kinabukasan ulit ganun. So bali kumbaga parang ano kami doon, nag 2 araw, hindi 13 ata yun, 13 ng umaga, so 2 araw kami doon, 14. So nung 14 ng tanghali, napag-decide kami na umuwi na lang kasi ayaw talaga lumabas si baby. Nag 5 cm na, tapos umatras ulit. Parang sabi naman ng clinic doon na ibigay ni namin na ano daw, na matras ulit, nung nag 6 cm na naging 4 daw ulit. Sabi ko, pwede ba yung ganun? Nangyayari ba yung ganun? Tapos nung bandang huli na, so parang hindi nila kami diniretso na, ayaw pala nila na parang mga naksimis doon, tinatanggihan nila kasi malaki daw yung baby, malit lang naman. So nung bandang huli, nainis ako na parang na-stress palalo yung misis ko doon. Yung ginawa namin doon, umuwi kami, nagpaalam ako na umuwi kami ng tanghali noong 14. So umuwi kami para makapagpahinga si misis doon sa bahay ng biyanan ko. So may pahinga, sabi nila pag nanganak lang daw ulit, pag yung tuloy-tuloy na hilab na, diretso na ulit doon, tatawag na. So ito na, noong 15 nung madaling araw na, umuwi pa ko dito ng ng 14 ng gabi kasi shadow pinakain ko, umuwi ko na alas 11. Yan, nakauwi kami doon sa Rizal mga 12. So nung 1 na ng 15, kasi pamaga na yun hindi pala sinasabi sa akin ng misis na yun na pala, nagtuloy-tuloy na yung niya, yung hilab nung tiyan niya. So, hindi niya muna sinabi sa akin kasi pamaya mataranta na, biglang dala na naman doon, maano na naman, umurong na naman. So nung alas 4 ng madaling araw, ginising na ako ni misis mga 4:30 gano'n, na ito na, masakit na daw yung tiyan. Tumakbo ako doon sa Laingin na pinupuntahan namin. Sabi tinawagan namin number, hindi na contact, binababaan kami ng nung gahapon pa lang sabi na siya na meron siyang i-refer sa amin na cesarean daw si Mrs. Si Mrs. ayaw naman, ako magtiwala din naman sa asawa ko kasi yung unang anak namin na normal niya ngayon, tapos pangalawa pa, di ba, cesarean, parang malabo naman, tapos maliit yung baby namin. So nung tinawagan namin, ayaw, binababa. Tapos nung pinunta ko yung clinic nila mismo, sarado, wala, patay lahat, katok ng katok, tawag ng tawag, walang sumasagot. So ngayon, buti na lang merong kumadrone na doon sa amin malapit na kilala din, tapos may license naman. So nakakatuwa, nakaka-proud kasi sa wakas mga ka-Redfriends, nakaka-raos na, wala nang pag-alala, wala nang pangamba. Ngayon masaya na ako na nakikita ko yung anak ko nasa tagiliran namin, nilagaan namin. Nanganak si Mrs. sa bahay lang ng November 15, 6, anong oras yun? May nakalagay dun sa post ko Di ko sure kung 6:15, 6:25, basta na sa mga ganun something. Hinang ko lang muna para sigurado. Ay, wala akong dalang cellphone sa bahay. Ito pala. Ay, wala nga. Nandun yung cellphone ko sa bahay. So mga nasa ganun 6 AM pa, 6:25, mga ganun 15, 22, mga ganun. I-flex ko na lang dito yung kung anong oras talaga yun. So ayun, nung nanganak na si Mrs., hindi ko na naisip na mag-video pa kasi nga doon na-dismaya ako sa mga videos, mga files ko na nawala. So syempre, sa tagal naming hinintay, unahin ko pa ba yung mga videos, mas gusto kong alagaan yung anak namin. Lagi kong kinakausap yung anak namin, nasa loob pa lang nandiyan ng asawa ko na, anak, wala akong ibang hiling. Pagka umilab din siya ni mama, pag dumating yung pagkataon na yung time na ilalabas ka na ng Panginoon sa tinakda niyang araw, lumabas ka kaagad, tapos una mong gagawin, umiyak ka ng malakas. So yun na, si Mrs. doon na sa loob ng bahay, wala akong ingay, kahit anong ingay na naririnig kasi naging comedy pa ngayon kasi si Mrs. daw pala nung nasa loob, nakagat nung towel dito sa bibig, tapos iri lang ng irit, kaya pala mo na marinig na ingay. Tapos nung pinapakagat niya towel dito, hinga ka muna, hinga ka malalim, tinatanggal, tapos pinupunas sa pawis niya, tapos kagat na naman. Kinukwento lang sa akin ni Mrs. ko, natatawa ako, komedyan, taging comedy. Tapos yung mga anak si Mrs. nagpatakbo pa, lipstick, parang hindi lang mataranta si mami. Takbo muna ka ng lipstick, kailangan mag-lipstick muna si Mrs. Papaganda muna bago mga anak. So parang tawanan lang kami. So yun, bumili ako ng mga kailangan pa ng iba doon sa Nguno. Pagbalik ko doon mga 5 minutes. So grabing dasal ko noon, excitement, lahat, gising kami lahat, sila Ashley, lahat kami nakaabang, sobrang excitement. Tapos yun, nung nagtanong na yung sa Timayan, yung
asawa ng kapatid ni Mrs. Binuksan yung pinto, nagtanong ko anong oras na. So sabi ko, wow, ito na yun, siguro nanganak na. Ayun, tapos tinanong na, sinabi namin 6:22 ata or ganun, something. Ayun na, nilabas na si baby, tapos tumakbo ako sa loob. Pinapayak nila yung anak ko, ayaw umiyak. Tapik-tapik nila, ayaw umiyak. Parang ang ginawa ng anak ko pag unang labas, nagdadaldal, may sinasabi. Tapos, ayun, yung sabi ni mama niya na, anak, umiyak ka na. Ayan yung tatay mo. Pag silip ko ng ganun, kita ko yung mukha ng anak ko. Tumulo talaga yung luha ko, mga ka-reference, na umiyak ako, yung sasaya na yung, alam mo yung parang galing sa langit, Lord, thank you. Ito na yung pinakamatagal namin hinintay. Na ito na yung anak ko. Tapos yung lakas talaga niya kayo, wah! Wah! Nakita ko nung sabi nga niya, anak, yan yung tatay mo. Kasi yung kinausap ko sa kanya na pag labas mo, anak, umiyak ka na malakas. Yung nakita ko ng anak ko, narinig yung boses ko, wow! Anak, thank you Lord. Tapos yun, umiyak yung baby ko. Tapos sa tagal namin hinintay, nawalan pa kami ng pag-asa. Masundan pa kayo namin yung anak namin. No? Kasi sobrang stress namin ng mga time na yun. Napakagaling talaga ng Panginoon. Kasi talagang binigay niya sa panahon na talagang na-hands-on na namin yung mga panahon na yun. Kasi busy pa kami dati sa mga pinagkitaan namin, nag-vlog pa ako ng mga pagkalayo-layong lugar. So kahit anong gawin namin, nagpahilot kami kung saan-saan ng matris ng asawa ko. Kasi mababa yung matris, tapos nagkapikos. So alam mo yun, yung bago ako umuwi dito nung last na sa probinsya namin, parang nakita ko na yun na parang sa panaginip ko ng future na lalaylo ako sa vlog, tapos merong blessings na parating sa amin na napakalaking blessings. Yun pala yun yung sa anak namin, na kaya pala ganun, na talagang sakto yung timing. Pagdating namin dito sa Manila, pinagpahinga talaga ako, hindi na ako pinagbablog. Si Mrs. din, nagtrabaho na ulit, pumasok na sa trabaho niya nung time na kasi pandemic dati. Tapos nung nag-exercise si Mrs., nagpapayat, tapos ako rin nag-exercise ng paunti-unti. Tapos meron kaming ininom na barley, na yun yung isa din sa siguro sa napakalaking tulong sa amin, na kaya binihan kami ng anak. Kasi isipin mo, bumili kami ng barley ng pagkadami-dami, hindi pa nangalahati yun. Tapos kami doon, basta ang dami naming nakakatuwa lang, ang dami naming pinagdadaanan na set up na bago napunta doon sa pangyayari niya, na napayak din kami nung nalaman namin na buntis siya. So ngayon, okay na mga ka-ride friends, nakakatuwa. Nakaraos sa si Mrs. Nandito na kami, mag-1 month na yun si baby ngayong linggo. So napakasaya sa stage namin ngayon, kasi alam mo yung ilong ko, grabe yung sipon, tutulo. Nakakatawa kasi yung anak ko, si Ashley, dati nung ang laki ng adjustment, kami lahat nag-a-adjust. Kasi yung mama niya, ako, 4 na kami sa bahay kasi dito na kami sa Valenzuela. Nakakatawa yung adjustment namin kasi yung tulungan namin. Siyempre, ako hindi na kapag-vlog ngayon, busy ako kasi siyempre yung asawa ko, inaalalayan ko. Kasi siyempre, bagong panganak, lahat ng mga gawain, lalo sa pag-alaga, salitan kami ng asawa ko. Gumigising yung asawa ko ng hati-hati kami, kumbaga sa gabi, bagong gabi, pinapatulog ko siya ng alas 8 ng gabi hanggang 12, tapos 12 naman hanggang umaga. Si Mrs. naman, salita kami. Nakakatuwa kasi yung nandun kami sa part na masaya, na medyo mahirap, kasi mahirap sa part na nakikita namin na lalo na pagka may hindi magandang naramdaman yung baby, may sipon-sipon sa panahon ngayon, yung umiiyak, hindi namin kaya nakikita ng gano'n. Hello! Nakikita namin siya na shoutout! Nakikita namin na nahirapan yung baby, tapos masaya kasi pag nakikita namin na umingiti siya, tapos yung natanggal lahat ng pagod namin, lahat ng basta yung makikita na mahalagan lang namin siya. At si ate, yung panganay namin, nag-adjust na kasi dati, nagiging napaka-hands-on na ate niya na, nag-matured na, gigising siya ng maaga, siya na mag-asikaso, sasaing, mag-iinit ang pampaligo niya, bote ng kapatid niya, pag nakita niya nahugasan na, titimpla ng dagdag ng kapatid niya, yung pag-aalaga. So nakakatuwa. So yun yung dahilan mga ka-friends kung bakit hindi ako nakapag-upload. So ngayon gusto ko i-reveal sa inyo ang bagong revelasyon. Ang anak ko ay baby girl. So wala akong pakialam kung anak ko o lahat ay babae or luck ko magbibigay sa akin ng Panginoon, pero mas pabor sa akin unang-una, naging masaya ako na naging babae din yung anak ko. Ulit yung pangalawa kasi unang-una, yung kapatid niya, si ate niya, gustong babae. So may kalaro na. At sure ako na pagtanda ng misis ko, yun lang inaalala ko talaga palagi, iniisip ko na paano pag tumanda yung anak, yung asawa ko. Ako walang problema kasi lalaki naman ako so gusto ko may mag-aalaga sa mama nila. So pag babae, alam naman natin matik yun. Pag babae talaga nag-aalaga ng mama, hindi pabayaan yun, kasi pag
nakikita ko kasi sa mga palipaligid yun, sa mga totoong realidad sa mundo. Yan, meron akong isang pamilya dati na nakita na puro anak niya ay lalaki. So nahihirapan siya kasi alam mo na, pag lalaki parang dyan lang, silip, financial, silip-silip. Pero yung siyempre darating yung panahon na tumanda na yung nanay nila, hindi na maalagaan. Kasi siyempre lalaki, iba yung babae sa babae talaga na nakita ko rin sa misis ko, yan, yun na lang yan. Talaga nakita ko yung sa dalawang magkapatid yan, yung kapatid ni misis sa siya, na babae, kung paano nila ilagaan yung mama nila nung na-stroke yung binango. Tapos yung mga dating kakilala ko ng puro laki yung anak, yung sila silip-silip lang, tapos yung parang kulang na lang papakain yung diaper sa ganun, yung sa magulang nila, yung nagpapalaga talaga. Tapos pag nakapag-asawa pa ng Andres, yan, under Bisaya ng asawa. So alam mo yun, kawawa. So at least alam ko sa sarili ko na safe na malaking pasalamat ko sa Panginoon na babae yung mga nagiging anak ko. Tsaka yun, wala naman akong ano doon na lalaki, babae, kung anong binigay sa akin ng Panginoon, tapos puso naman tinatanggap yan. So binigyan kami ng pares babae. Yan, nakakatuwa lang kasi lalong nagiging straight yung buhay ko na tinatahak na landas ko. Kasi siyempre isipin mo, tatlong babae yan, may magagawa kang kasalanan dyan, yung parang mag-isip ka na uwi pa ba ako. Tatlo yung magtutulong-tulong sa'yo, tapos siyempre yung anghel na binigay sa'yo, di ba? Napakagandang blessing. So parang dun pa lang, sa ngayon mga Kret Friends, kung may mga videos man ako, kapusit-pusit na lang para hindi lang mapabayaan yung YouTube channel ko. So focus man ako sa family ko ngayon, lalong-lalo na sa magong blessings na dumating sa amin ngayon, na parang ito pala talaga yung hinahanap ko, na matagal na naming hinintay, yung tumutok din sa pamilya ko. Kasi naisip ko na napakaiksi lang ng buhay, tapos alis ako na alis ko ng mga gagawin ko, tapos malayo yung pamilya ko sa akin. So pwede naman namin gawin na magkakasama kami. So parang sa ilang taon, ano na ako ngayon, 33. Tapos mga nakikita ko sa social media, sa mga realistic na nangyayari sa buhay, na napaka sa isang iglap lang kayang mawala sa yung buhay na hiniram mo lang sa Panginoon. So tulad na lang nung kay Tol Katuno, yan Tol, ngayon lang nakapag-update. Maraming salamat sa mga alaala natin, yung mga Ilayo Igner dati pa. So nagugulat ako sa mga pangyayari, napaka-iksi lang ng buhay. Kaya ngayon hindi ko na sasayangin pa yung oras kung saan pupunta. Gusto kong sulitin yung oras ko sa pamilya ko, sa dalawang anak ko, sa misis ko. Yan, meron mapanood pa rin kayo mga videos siguro, lalo na sa page ko, yung mga daily tawag dito, routine, sa siguro mga clips lang para may update lang kayo. Pero kung yung update na araw-araw, siguro sa tamang panahon darating yung, hindi ko naman sinasabi na sinarado ko yung pintuan ko sa pagbabloging. So parang ito na yung nagiging pintuan ko rin na nagkaroon ng opportunity dati. So papushlit pa rin siguro, may mga update pa rin kayo, at kasabay na lang ako sa agos ng panahon kung saan ako dadalhin ng agos ng panahon, nakasama ang aking mga mahal na pamilya, yung aking anak at asawa. So shoutout, tuwa yung buong pamilya namin, bottom side, Nanay Rayot, Tatay Rayot, sila Board, sila Bruno, yan, Ate Lalaine, na may nadagdagan na naman sa pamilya namin. So update ko lang kayo mga Kret Friends, mga sunod pa na mga video. So ito lang muna update ko ngayon na bagong reveal na it's a girl yung anak ko, kasi marami nagko-comment doon sa Facebook page ko, sa mga ID ko, na ang pugi daw ng anak ko, manang-mana sa akin. Hindi po siya lalaki, babae po siya, kasi mga suot niyang damit po, mga panlalaki. Namili na kasi kami noon ng paunti-unti, marami na kami nabili kasi noon laman namin na gender reveal ng lalaki. Kaya halo-halo na yung damit niya, namili naman ulit kami ng pambabae. So sayang naman din magamit yung mga panlalaki, kaya pinapapalit-palit lang namin. Kaya ngayon nilinawin ko lang, hindi po siya lalaki, babae po siya. So yun, maraming salamat po, lalong-lalo kay Jumper Sniper. Salamat na sinali si Ford sa kanilang challenge. At mga Kret Friends, may hilingin lang ako sa inyo, supportahan natin si Boards kasi meron silang project nila na Riot. Sana supportahan niyo siya ng kagaya ng suporta niyo sa akin dati na nakagraduate tayo. Sana mag-graduate din si Boards sa opportunity, at supportahan natin siya. Dalawin niyo yung upload ni Boards araw-araw. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po, at ito lang, nakapost ako ng update kasi yung anak ko, asarap ng tulog niya doon sa binili naming duyan. So napag-vlog ako ngayon. Si Mrs. yung anak ko doon naman nagbantay, si Kabling at si Mrs. pinaidlip ko muna. So update talaga sa mga sunod videos. Maraming salamat. Kung ano man yung mga nakakalimutan ko, itindihin nyo na. Maraming salamat po in advance. Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year. I love you all. Bye bye. Yung ilong ko kasi bumabaras sipon.
God bless.